alam naman natin na talagang kaya kinakasuhan si Rodante Marcoleta, it's because naging critical siya kay Ping Lacson. And si Ping Lacson talagang inaano siya, pinepersonal talaga siya ni Ping Lacson. Kasi okay na Senado pero si Ping Lacson hindi pa rin humihinto ng pag-atake kay Rodante Marcoleta. Kaya kasi inaatake ni Ping Lacson si Rodante Marcoleta kasi ibinisto ni Rodante Marcoleta si Ping Lacson kung gaano siya kakorap, kung gaano pinagtakpan ni Ping Lacson itong mga magnanakaw sa pera ng taong bayan sa flood control scandal diyan sa kanyang Blue Ribbon Committee. In-expose yan ni Marcoleta. Kaya humingi ng tulong itong si Lacson sa kanyang fellow Caviteño, di ba? Taga Cavite yan si Lacson. Tapos Cavite itong si Boying Remulla. Cavite din itong Department of Justice. O kita mo, di ba? So humingi siya ng tulong para idiin ito si Marcoleta, para ipahiya si Marcoleta. Akala siguro ito ni Ping Lacson, bakla si Marcoleta katulad niya, nauurong at magtatago. Pero sabi nga ni Marcoleta ready siyang makulong para lang naipakita sa taong bayan talagang pinaglalaban niya yung karapatan ng mga Pilipino na hindi dapat manakawan ng mga nasa gobyerno. So yan ang malaking issue natin dito ngayon, yung pagiging double standards. Oy, Anharot, mabuhay ka ha. Thank you very much sa iyong panonood. God bless you. At sa mga yung mga nanonood ngayon, meron 1,160 nanonood, like po tayo. And i-share po natin itong i-share po natin itong live stream na ito para makarating sa kinaukulan. Sige, ilagay niyo pa diyan kung ano yung gusto niyo reaksyonan natin. Pero yun klaro na yung Iglesia ni Cristo hindi sila nakipag-ex-deal sa gobyerno kasi kahapon kinasuhan na si Rodante Marcoleta. Okay? At di natin sinasabi si Rodante Marcoleta ay guilty, di rin natin sinasabi na hindi siya guilty. Pero ang sinasabi po natin dito, dapat ang unahin ng ombudsman hindi si Rodante Marcoleta, dapat unahin ng ombudsman yung mga lumabas na mga pangalan diyan sa kasi sabi nila gagamitin daw nila yung statement ng 18 Marines sa pagsasampa ng kaso kay Martin Romualdez. Hanggang ngayon di pa nila sinasampahan ng kaso si Martin Romualdez. Sinabi nila na ang basis daw ng pagsasampa nila ng kaso kay Martin Romualdez ay yung statement ni Guteza. Hanggang ngayon hindi pa rin nasasampahan ng kaso si Martin Romualdez. Bakit? Natatakot ba kayo doon sa sinabi ni Martin Romualdez na if I go down, I will not go down alone? Madadamay ba kayo dyan? Kaya yan nga sabi, selective justice and selective injustice. Tama yan, sinasabi. Selective justice is injustice. Yan ang sinasabi ni Maureen de Castro. Totoo yan. Totoo yan. Boying, as time goes on, become more of a demon. Sabi ko nga papaanong Jesus ang pangalan mo pero ang ugali mo Satanas. Ewan ko nga bakit dapat ito si Boying Remulla yung ganitong edad niya tapos nagkaroon na siya ng malalang sakit, dapat yun life changing na dapat yun iniba niya na dahil syempre anytime pwede ka nang mamatay, so dapat gumawa ka na ng kabutihan sa kapwa mo, hindi ba? Pero hindi ko alam bakit parang kung mas demonyo siya noon, mas demonyo pa siya ngayon di ba? Kahit harap-harapan yung pagsisinungaling nila, wala na silang kinatatakutan Ito lang talaga yung administrasyon na kung magsinungaling at kung manloko ng taong bayan, talagang harap-harapan. Kahit umaga, sabi ko nga sa inyo, yung mga magnanakaw nitong administrasyon ni Bongbong Marcos, kahit papaano may magnanakaw din ng panahon ni Pangulong Duterte, pero nagnanakaw sila talagang kung pwede lang madaling araw, oras ng gabi, para lang hindi sila makita, pero tas mga nakamaskara yan. Dahil nga sobrang higpit ng gobyerno ni Pangulong Duterte noon, pero ngayon ibang klase, mga bossing. Ibang klase yung pagnanakaw na ginagawa ng mga ng mga nasa gobyerno ni Bongbong Marcos. Kahit umagang-umaga, kahit sa harap ng maraming tao, walang mga maskara yan, nakagayak ng maayos yan, ninanakawang kaharap-harapan, kahit alam mo yung mga daga na sa sobrang sanay na sila sa tao, kahit bugawi mo, hindi tumatakbo yung daga. Ganun na yung mga congressman at saka mga senador na yun, na grabe kung magnakaw, harap-harapan, kitang-kita ng tao, sinisigawan ng tao, hindi pa rin sila talaga humihinto Alam mo yun, hanggat walang nabibitay sa mga buwaka ng ina niyan, hindi talaga hihinto sa pagnanakaw yung mga putang ina, Kailangan talaga may mabitay kailangan talaga may bigtiin Diyan sa Plaza Miranda para oy, Mel Yamat, salamat sa iyo, nakakalungkot na umuwi ng Pilipinas. Wag kayong malungkot umuwi ng Pilipinas. Good luck and happy streaming. Boss Dada, laban lang, sabi ni Vince TV. Oy, maraming salamat Vince TV at kay Mel Yamat ha. Salamat sa inyong pagpapakulay. God bless you. Sana mas dumami pa ang inyong mga blessings. So ayun, yun nga ang natin yun ang nakakainis. Wag kayong mawalan ng ganang umuwi ng Pilipinas. Umuwi kayo ng Pilipinas kasi napakaganda ng bayan natin Pilipinas, maniwala kayo. Napakasarap mabuhay sa Pilipinas. Kami kung hindi lang kami syempre gusto rin naman natin maranasan yung maayos na transportation, maayos na mga tourist destination. Kaya kami nagpupunta sa ibang bansa. Kasi marami talaga sa Pilipinas mga bagay or maraming mga bagay dito sa ibang bansa na wala sa Pilipinas, and gusto nating ma-experience yun para magkaroon tayo ng pag-asa, magkaroon tayo ng goal sa buhay ba. Maano natin yung mga
Baka sakali yung mga nandirito, ako kasi every time na nagpupunta ako sa ibang bansa, mas nagiging makabayan ako eh. Naaawa ako sa bayang Pilipinas every time na nagpupunta ako sa ibang bansa kasi paglapag ko sa airport, paglapag namin ng airport ng Guangzhou, ang ganda. Oh, tapos umikot kami doon sa Guangzhou, China, ang ganda doon. Parang sabi ko, my God, dati lang probinsya ito, pero grabe, ang unlad na. Dalawang city yan, yung isa pa yung Shenzhen. Diyan yung mga robotics, diyan yung mga pinakamalalaking pabrika ng mga electric vehicle. So pagkatapos siya, nagpunta kami ng Shanghai. Pagdating namin sa Shanghai, ang ganda ng klima, ang ganda ng mga kalsada. Alam mo, kahit maliliit na mga tawiran lang, merong signal light. Ayun, tawag doon, stoplight. Yung mga tatlong hakbang lang, nakatawid ka na. Yung mga tao, disiplinado, inaantay talaga nila na mag-walk sign bago sila tumawid. So dito diyan sa atin sa Pilipinas, pucha, may overpass na, tumatawid pa rin sa kalsada yung mga tao, wala talagang kadisiplina eh. Doon talaga sa China, grabe sa may Shanghai, ang ganda ron, tas ang daming tao, ang daming turista. Dati nakikita ko yung ganung kadaming turista sa Pilipinas. Ngayon wala na. Wala ka na makikitang turista sa Pilipinas, puros terorista na yung mga nasa Pilipinas, putang ina niyan. Wala na talaga, mga hayop na yan. Doon tas pagkatapos namin Shanghai, nagpunta kami ng Beijing. Pagdating namin ng Beijing, iba na naman yung feel doon, medyo mahigpit, medyo parang hindi ka makakilos kasi nandoon yung gobyerno nila. Tapos medyo mahigpit doon, nag-check sila ng mga ID ng mga tao doon kasi nga maraming mga siguro nandoon nga yung mga government agencies nila, baka mga spy baga. But malls nila, yung mga shopping malls nila, yung mga brands doon, grabe, ang gaganda. Yung transportation, taxi, walang taxing kupal doon. O napansin ko lang sa China, hindi sila mahilig sa malamig. Mainit yung mga taxi nila. I mean, hindi sila mahilig maglakas ng aircon. Kahit yung mga hotel nila, hindi mahilig. Ang mga Chinese, mahilig sila sa may init na, pag umorder ka ng drinks, laging mainit yung ibibigay sa'yo, walang ibibigay sa'yo na malamig. Kasi daw, hindi daw healthy yung malamig. Kaya mainit, maligamgam yung mga iniinom nila doon. Aside from that, wala kaming ibang problema nakita dyan sa mga bansa na yan bukod sa, yun nga, hindi sila masyadong mag-aircon. Dito, tapos after, punta kami ng Hong Kong, ang ganda ng airport sa Beijing, grabe, ang ganda ng airport sa Shanghai. Actually, hindi kami nag-airport sa Shanghai. Nag-train pala kami. Ang ganda ng train nila. 8 oras yung biyahe namin sa train. Unang biyahe namin 7 hours, yung pangalawang biyahe 6.5 hours. I mean, mag-live yung train na sinakyan namin, yung nakalutang. Hindi mo nararamdaman yung release. Grabe, ang sarap sa pakiramdam na sana meron na tayong ganyan na mga technology sa Pilipinas kasi ang Indonesia meron, ang Malaysia meron, yung ibang mga bansa kapitbahay natin meron, tapos tayo wala. So alam mo yun, iwan na tayo. Kaya ako nagiging makabayan ako lalo pag pupunta ako ng ibang bansa kasi naiinggit ako eh. Naiinggit ako, gusto ko magkaroon ng yung nakikita ko dito sa ibang bansa, gusto ko magkaroon din sa atin. And kung hindi man magkaroon sa atin ng mga meron dito, at least bawat Pilipino sana magkaroon ng luxury opportunity para makapag-travel abroad. Kasi kaming mga banateros, kahit papaano, nakakaipon kami, kahit papaano, talagang kami, masinop kami sa pera, kaya nakakaipon kami, kaya nakakapagbiyahe kami. Pero paano yung iba ng mga Pilipino na hindi may experience, hindi na nga nila kayang ma-experience sa Pilipinas itong mga magagandang bagay, wala pa silang means para ma-experience yan, makapunta man lang ng ibang bansa at ma-experience. Pantakin mo, mula Pilipinas hanggang Hong Kong, ang lapit lang yan, 2 oras lang yan na eroplano or 1.5. Ang nakakatawa pa, mas mura pa yung pamasahe sa Hong Kong kaysa magpunta ka ng Boracay, Siargao, Davao. Ang mamahal ng pamasahe dyan. Pag pumunta ka ng Hong Kong, may mga promo fare dyan, 8,000, balikan, meron na yan. Diba? So yun yung ibig ko sabihin na hindi lahat ng mga Pilipino may opportunity na makapunta abroad para maranasan itong first world country feels. So sana dumating tayo dun sa punto na kung wala man tayo ng bullet train sa Pilipinas, at least man lang maranasan ng mga Pilipino makasakay ng bullet train sa ibang bansa. O yung problema, kahit pamasahe papunta ng Hong Kong, wala yung mga Pilipino eh. O hindi ba? So wala talaga, sobrang hirap ng buhay ng mga Pilipino. Alam niyo kung bakit? Pero kung titingnan mo, buhay nila Tulfo, grabe. Buhay ng pamilya ni Tulfo, grabe. Buhay kung paano mamuhay yung mga Tulfo na yan, di ba? Yung Tulfo na tinakbuhan niya yung kanyang anak, ang dami-daming anak, tinakbuhan yung kanyang anak, nag-asawa ng pangit, tapos yun yung kanyang tinuluyan, hindi ba? Itong Erwin Tulfo na ito na sabi nga ni Jay Sonza, ang tagal ko nang naging presidente pa ako ng news outlet, pero hindi ako nagkaroon ng 600 million sa bangko ko. So saan galing yung 600 million ni Erwin Tulfo? Hindi naman siya, puchok lang naman siya na reporter. Paano siya nagkaroon ng ganung kalaking pera? Alam niyo, ang problema sa bayang Pilipinas is corruption talaga. Corruption, sobrang dami ng pera natin sa Pilipinas, kaya sobrang dami ng kinukorrupt nila. Yun ang problema natin eh. Rapi Tulfo's life is like a chick. Parang manok. Totoo yan. Anharot. I worked here in Hong Kong for 5 years. The trains are, kahapon. Nag-train lang kami. From Wan Chai to... Basta nag-train lang kami. Grabe, ang ganda talaga ng train system nila dito sa Hong Kong. Lalong-lalo na dyan sa Japan. Alam niyo pagka nagpunta kayo sa Japan,
yung buong Tokyo maiikot ninyo dahil sa ganda ng dahil sa ganda ng transportation sa Japan. Hindi nyo na kailangan ng sasakyan. O kung makikita ninyo, sa Japan, walang masyadong nagdadrive ng kotse doon. Talagang nakadepende sila sa mass transportation, yung kanilang mga subway. O hindi ba? Diyan sa Pilipinas, meron tayong subway. Kauna-unahan na subway sa Pilipinas, proyekto ni Pangulong Duterte. Hanggang ngayon, dapat 2028, tapos yun eh. Doon sa forecast nila Pangulong Duterte, nung pinondohan nila yan, 2028, mapapakinabangan na yung subway. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Nag-iisa na nga lang, hindi pa pinondohan ng putang inang gobyerno na yan, hindi ba? So, yun yung nakakabisit dyan. Sabi nga dito, I'm the same way, boss, that I'm here down under and I always ask myself, why the Philippines can't move forward? O, dyan sa Australia, ganda din dyan. Yun nga, dahil yan sa corruption, dapat matuto na talaga tayo, mga bossing. Dapat talaga matuto na tayo na magboto ng mga tamang kandidato. And sa Monday, magsisimula na yung impeachment kay VP Sara. Ayan. Excited ba kayo? I wish I could meet you in person, sabi ni Dayan. Oh. Sige na, sa Hong Kong. Oh, mamaya pupunta kami ng Tsinchatuy at saka pupunta kami ng Mongkok. So, ang alam ko, magna-night market kami sa Mongkok. So, mga kababayan natin, mayroon kayo extra time. Makikita nyo kami dyan sa Mongkok. Maingay si Sir Jack. Makikita at makikita nyo kami. So, kita lang tayo dyan. Wala namang problema. Pabalik na kami ng Pilipinas, mga bossing, in the next couple of days. Pag gagawin na lang namin is mamimili na lang kami ng mga pampasalubong namin sa mga mahal natin sa buhay, tapos maglalaban na lang kami para pag-uwi. Diretso trabaho na, bakbakan na ulit, hindi ba? Oh, Englishing yung comment, Bright Narian, okay? Hindi ba uwi ka ng Pilipinas? PM mo ko pag nasa Pilipinas ka. English yung comment, hindi ko nga alam bakit English siya. Siguro sa region eh, pero tinatry ko na i-convert. Hindi, ayaw. Go to South Korea. Again, South Korea, okay naman ako, pero I'd rather go to Japan than go to South Korea. Sorry sa mga taga South Korea. Pero kung pupunta rin lang ako ng South Korea, parehas lang yung pamasahe, parehas lang yung travel time, parehas lang yung gastos. I'd rather go to Japan. Iba talaga ang Japan. Para sa akin, I've been to the US, I've been to Europe, I've been to dito sa Asia, nakapagpunta na rin ako ng Middle East, pero ayun, Japan pa rin talaga. Japan pa rin talaga is the best. China is a different breed, different feel ng country. Oo. Siguro yung feel pagdating sa technology, pagdating sa infrastructure, pagdating sa experience ng pag-travel, sobrang ganda ng China. Pero ang napansin ko lang sa China, hindi siya mura. Inexpect ko na mura ang mga bilihin sa China, but hindi. Mas mahal siya. Actually, mas mahal ang pera ng China kaysa dito sa Hong Kong. So, kung pupunta ka ng China versus Hong Kong, mas malaki yung gagastusin mo sa China versus dito sa Hong Kong. Mas mababa ang pera nila dito sa Hong Kong. And pagdating naman sa tao, mas kupal yung mga tao dito sa Hong Kong compared sa China. Sa China, walang pakialam yung mga tao doon eh. Oo. So, ano pa ba? Japan talaga. Oo. Iba ang disiplina. Hindi, sa China din, grabe din ang disiplina. Oo. Japan, pero para sa akin talaga, kumpleto ang Japan. Masarap ang pagkain, hindi masyadong mahal, maganda ang klima. Oo. Yun ang kagandahan dun sa Japan. Kasi kung, di ba, pinakamalapit yan na nag-snow eh. Yung Korea and yung Japan and yung China, yan yung mga pinakamalapit na lugar sa Pilipinas na gusto maka-experience ng snow. Pero if I'm gonna choose between these three countries, itong Korea, China and Japan, mas at home ako sa Japan. Kasi yung pag nagpupunta ako ng Japan, diyan lang ako sa Tokyo. Maliit lang ang Tokyo eh. So, yung China kasi sobrang laki. Sobrang laki ng China na parang kailangan mo ng 1 taon para maikot mo yung buong China. And pagdating naman sa transportation, walang tatalo sa mass transportation ng Japan. So, kasi ako pag nagpupunta ako ng Japan, nakaupo lang ako ganyan, kakape lang ako. Talagang ini-enjoy ko lang yung klima. Oh. Tapos in terms of shopping naman, okay din ang shopping sa Japan. Rin siya, reasonable. Pero syempre, pag shopping, dito talaga sa Hong Kong, pinakamasarap talaga mag-shopping dito sa Hong Kong. Kasi may mga outlet store dito sa Hong Kong na within your reach lang, kaya mong puntahan. Sa Japan naman kasi, yung mga outlet store nila, minsan ang nilalayo din. And sa China naman, yung luxury items sila doon, sobrang mamahal. Hindi ko alam kung bakit, pero grabe ang mahal doon. Nagulat ako, hindi ko in-expect na ganun kamahal. Pero masarap mag-business pag
kumuha ka dito sa China ng mga products and ibibenta mo sa Pilipinas. Kasi talagang yung China ang China ang hub ng lahat ng mga produkto sa buong mundo. Ganun 'yan. So again, Monday, mag-start na yung impeachment. Ang presiding officer daw ay si Win Gatchalian. Hindi ko lang alam kung si Win Gatchalian. Canada is waiting. Alin is waiting? Yung kwarto ko diyan ha. Kasi ang alam ko may nag-i-invite sa amin diyan sa Canada eh. Pero malay mo naman. Sa aming Banateros kasi kami lang, ako si Banat Bay at si Coach Oli lang ang merong US passport eh. Pag may US visa eh. So may US visa ka, madali ka na makakuha ng Canadian visa. So yan. So si Win Gatchalian ang magiging presiding judge. Hindi natin alam kung paano siya magiging presiding judge kung hindi naman siya abogado. Hindi natin alam kung anong mangyayari dyan sa impeachment na yan, pero ito sigurado ako magiging katawa-tawa yung impeachment na yan. Dito mo mamimiss si Miriam Defensor Santiago. Nakakamiss si Miriam Defensor Santiago. Nung panahon kasi ng mga impeachment, tong mga nakaraan, panahon nila, nung si Hilario Davide, nung kay Erap, tapos nung kay Corona, nakita na, si Enrile kasi nung kay Corona eh. Ang gagaling ng mga ang gagaling ng mga senador nung mga panahon na yun. Ang gagaling, puros mga abogado. Putang ina niyan, ngayon magugulat ka. Ang mga judge ngayon, 2 tulpong oplok. 2 tangang tulpo ang senator judge. Sino pa ang mga senator judge na mga ogag dyan? Putang ina, Risa Ontiveros, si Risa Ontiveros, kahit pa naging senator judge na yun sa tama ba? Senator judge sa hearing ni Justice Corona. But anyways, si Kiko Pangilinan, abogado man niya pero gonggong din. Sino pa ba yung mga nakakatawang mga si Robin Padilla, magiging senator judge. Pero sabi ko nga sa inyo, si Robin Padilla is always willing to listen. Si Robin Padilla, huwag nyo mamaliitin si Robin Padilla kasi ganun na ganun si Robin Padilla, matalino yun. Hindi man siya abogado, hindi siya sigurado, hindi siya kasing bobo ng 2 tulpo. So hindi ko alam kung anong gagawin talaga ng 2 tulpo dyan, magbibentalo na naman siguro yung mga abnormal na yan. Pero naniniwala naman ako na magaling etong mga abogado ni Inday Sara at sigurado ako mangingibabaw yung talino ng mga abogado niya. Kasi mga bobo man, yung mga, sabi nga nito ni Terry Riton, yung bloodbath, kailangan daw, yung mismo nagsabi ng bloodbath, siya daw mismo yung pupunta doon sa Senado para sa bloodbath. Gago ka ba? Hindi naman abogado si Inday Sara ng sarili niya. Si Inday Sara may mga abogado man. At nakalagay man yan sa rules ng impeachment, bagamat pinaatin nila si Inday Sara, pwedeng hindi umatin si Inday Sara kasi nandiyan naman yung kanyang mga legal counsel. Bakit? Si Erap Estrada ba umatin ba noon diyan sa hearing ng impeachment niya? 'Di ba hindi naman? 2016 Risa became a senator. Okay. So kung 2016 hindi si Corona nung panahon pa ni Pinoy, no. Isa pala si Risa sa mga nagdemanda kay Corona. Ayan, but anyways, ayun nga. So abangan natin, sigurado excited ako diyan. Nandito pa kami sa Hong Kong niyan eh. Pero sabi ko, hindi ako aalis ng hotel sa Monday kasi talagang papanoorin ko yan. 2:00 ng hapon magsisimula yung impeachment. Umpisa pa lang yan, sigurado bakbakan na yan. Si Kapunan, wala yan, walang kwenta yan. Walang mga silbing mga abogado yan. Kaya nga kung sino-sino pang mga pinagkukuhaan nitong prosecution team kasi alam naman ng prosecution team na hindi sila capable eh. William Jojo de Guzman, ewan ko, tagal na namin nihihiyay si Jojo de Guzman, maarte masyado. Hindi nagpapakita sa amin eh. 7 AM dyan, sige, ilalive natin yan, anharot. Dito kayo manood sa channel ko pag nilive natin yung impeachment Tapos magpakulay kayo dapat nagpapakulay kayo para masaya kasi ang dilim-dilim ng comment section natin para masarap basahin pagka makulay-kulay, di ba? Sayang, hindi tayo nakaabot sa mga rally sa Maynila. Pero huwag kayo mag-alala kasi naka-receive tayo mga bossing ng information coming from a very reliable source na yung paghinto ng Iglesia ni Cristo is not hindi yan, yun na yung huli. Hindi. Mayroon pa mga susunod na may mga susunod pang mga rallies, may mga susunod pang pagpapahayag. Depende sa kung papaano i-handle ng gobyerno yung rally nila nung nakaraan. How they are going to address the issues nung nag-rally sila. Kasi kung ang gobyerno natin is hindi pa rin magtitino, puros katarantaduhan pa rin, wala na yan. Ano sabi ni Anharot? English, chatbox, auto English, hindi ko nga matagalog, Anharot eh. Kahit yung kay Jack Argota, ganun din, tinitingnan ko, ito, ko yung laptop ko, andi dito yung laptop ko, nasa cellphone nga ako nagla-live ngayon, kasi gusto ko thank you sa pagpapamember kay love ko to mabuhay ka. Hindi ko mapalitan ng Tagalog, visit na yan, kaya nabibisit ako kaya nung nakaraan, doon ako sa Facebook nag-live kasi Tagalog. Doon naman sa Facebook, ang dami namang troll. Hindi ka na makapag-focus sa pagko-content dahil sa dami ng mga troll. Walang hiya na yan. But anyways, at least,
Dito, ganun muna gagawin natin. Mamaya, itong ano na to, i-upload ko rin ito sa YouTube natin, sa isa pang YouTube channels natin. Basta mag-like lang po kayo and mag-subscribe, mag-follow lang po kayo sa ating mga Facebook pages at ating mga YouTube. Si Banat Bay, oo, may sakit. Ilang araw na siyang hindi nakakalabas eh. 3 araw nang hindi nakakalabas si Banat Bay, hindi ko pa siya nakikita eh. Kanina minessage ko siya. Minessage ko siya kanina, tapos sinabi ko nga sa kanya na if he needs anything like food and medicine. Alam ko si Banat Bay kasi pag nagbiyayad, isang damukal ang dala niya na gamot, parang may mercury drugs na dala yan. Pero hindi ko lang alam pagkain. So, tinanong ko siya kung may kailangan siya. Natin. Auto-translate. Ginawa ko na lahat. As in, ewan ko pag dito ako sa laptop na nag-live siguro. Kaya lang, wala kasi akong extra monitor kaya hindi ako makapag-live sa laptop eh. Pero troubleshoot ko na lang siguro. Okay man lang yan, nakakaintindi naman ako English kayo naman. Sabi nito, it's normal for you to troll because sometimes DDS troll too. It's the same. Hindi kami nagto-troll. Ang DDS hindi nagto-troll. Ang DDS nagpapahaya. Alam mo, ang sinasabi na troll, ang ibig sabihin ng pagto-troll, yung wala ka nang ginawang mabuti. Lahat ng gawin mo, ang troll si Claire Castro. Yan. Lahat na lang ng isisi mo kay Bongbong o lahat na lang ng issue ng bayan natin ngayon, isisisi niya sa mga Duterte. Pag may pagkakamali si Bongbong Marcos, isisisi niya sa mga Duterte. Yun ang troll. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong